Alam nyo ba na pwede kayong kumita ng fees without actually trading? Ito yung mga tinatawag natin liquidity pool providers or mga LPs. So in this video, tuturuan ko kayo paano maging isang liquidity provider. So ano bang ginagawa ng liquidity provider? Para mabigyan ko ng konting summarization or at least may idea kayo kung ano yung liquidity provider. So every time na nag-swap tayo ng mga tokens, whether from Solana to USDC, Solana to USDT, or Solana papunta sa favorite mong token, whether it's buy and sell, meron tayong binabayaran na, syempre alam natin is yung gas fee, pero meron din tayong binabayaran na liquidity pool fees or LP fees. So saan napupunta or kanino napupunta itong mga fees na binabayaran natin? Napupunta to sa mga nagpo-provide ng liquidity. So ito nga tinatawag natin liquidity pool providers. So ikaw, as a person, as a user, pwede ka maging isang trader, pwede ka rin mag-provide ng liquidity. Kumbaga, ikaw naman yung makaka-receive ng mga fees or yung mga tao nagsuswap doon na yun. Syempre nagbabayad silang fees, ikaw naman makakakuha ng portion doon. So papakita ko sa inyo paano maging isang liquidity pool provider dito sa Solana. Kasi alam naman natin sa Solana, pagdating sa mga memes, nandito lahat, no? Lahat ng trading volumes nandito. At as a liquidity pool provider, ang habol mo is yung volume. So gagawin natin as an example is yung Meteora. So, yung isa sa mga sikat na protocols dito sa Solana kung gusto mo mag-provide ng liquidity. So as you can see here, nandito tayo ngayon sa app.meteora.ag. So make sure tama yung URL, hindi siya isang phishing sites. So first thing you need to do is syempre connect mo yung wallet mo and makikita mo there are tons of pools available and may iba-ibang category like for example DLMM, dynamic pools, pools with farms, LST pools, multi-token pools. Sobrang daming pools and it might be overwhelming sa'yo but that's okay. Kaya tayo merong video na to para ma-digest natin or ma-dissect natin isa-isa. So ano ba tong DLMM? DLMM stands for Dynamic Liquidity Market Maker. Market Maker, basically ito yung mga liquidity pool providers. So mapapansin mo sa baba, sobrang daming pools, no? Sol USDC, Mudeng Sol, Bonk Sol. So ito yung mga pairs, no? So Mudeng na token plus Sol na token or Solcoin, yan yung pairing nila. Mapapansin mo dito, makikita mo yung TVL, 24-hour na trading volume, and 24 hours na fee, no? Ito yung, kumbaga, if familiar kayo sa pag-stake, no? Ito yung API, APY, APRs. So, let's give an example is yung Mudeng Sol. Kasi ito yung pinaka-viral na meme coin ngayon dito sa Solana, yung Mudeng, yung sikat or cute na hippopotamus, no? So, papakita mo, meron tayong 25 pools na available dito and lahat nagdi-differentiate sa bean step. So, ano ba tong bean step na to? Papakita ko sa example mamaya, no, para makita yung difference. So, lagyan natin as a tab yung 100 bean step and also yung 200 bean step. But dito here, makikita mo yung TVL. Kung saan dito mo makikita saan ba nagtitrade yung mga tao karamihan, no? So, mapapansin mo, ang pinaka-best na bean step is yung 125. Pero malaki-laki din yung fees, no? 1%. So, mapapansin mo, 16 million ang trading volume dito. $16 million. And TVL is around 1.5 million if I'm not mistaken. Pero ang pinakamaganda dito, ang pinaka-importante as a liquidity pool provider, itong makikita mong 24-hour fee na TVL, no? 13.46%. That's a day. Alright? 24 hours na fee nga, 24 hours. That's a day. So, ito times mo pa yan 365. That's very high, no? Sobrang taas nun. Pero kasi syempre, nandito kasi yung mga volume dito nagtitrade yung mga tao. That's why, mga ibang tao, di na nila kailangan mag-trade, magpo-provide na sa liquidity pool, and ang laki ng kinikita nila, no? Pero syempre, meron tayong mga disadvantages din dyan. Explain ko sa inyo yan mamaya. So, ngayon, explain ko muna sa inyo yung bean step. So, here we have a bean step of 100, and this one, another one is we have a bean step of 200. So, let's try add position para makita yung difference. So, let's try muna add natin 1 sol. Yan, 1 sol. So, kailangan balance yan, no? Kailangan meron kang amount ng Mudeng, meron ka ring amount ng sol. Dapat same yung value. Kunwari, ang 1 sol is equals to $100. So, dapat meron ka ring Mudeng tokens worth $100 para malagay mo siya sa liquidity. Kailangan parehas. Meron naman dito toggle na autofill. So, just in case wala kang Mudeng na token, meron ka lang 1 sol or 2 sol, automatic siya na bibili ng Mudeng para sa'yo para mag-balance. So, here, ano ba yung 100 and 200 bean steps? So, mapapansin mo dito, itong range niya is around
0.0015 from 0.001565 to 0.002843. So, ayun ang bean step of 100. Pero pag tinaasan natin yung bean step, mapapansin mo dito, from 0.001 na to 0.0038 na. So, mas wider yung range na nakaka-capture mo, no? And, importante yan pag pag-uusapan natin yung volatility strategy. So, we have 3 category ng volatility strategy, no? Spot, curve, and bid-ask. So, dito, kaya siya tinatawag na dynamic, no? Dynamic liquidity. Kasi meron kang option kung saan mo ilalagay yung pera mo. Saang pool, no? So, from 0.001 to 0.00392, capture mo yung range na yan at equal ang distribution ng LP mo. So, di ko na alam paano yung calculation ng 1 sol and 338 Mudeng, pero equal yan. So, every time na may nagtitrade within that range ng Mudeng price, no, from 001 to 0.00392, meron kang nakukuhang fees. And all equally distributed yan. So, kunwari, for example, sa isang range, nag-earn ka ng $1. So, lahat yan, nag-earn ka ng $1. Equal kasi yung ano mo, strategy mo, no? Spot nga. Pagdating naman sa curve, ito makipapansin mo, pa-triangle naman yan. So, ibig sabihin nun, concentrated yung liquidity mo. So, pag nagtitrade yung, kung price ng Mudeng ay nandito sa range na to, mas malaki ang nako-capture mong fees. So, let's say, kung dun sa spot, puro $1, $1, dito siguro $2, no? Pag dito yung range ng, or yung price ng Mudeng, $2. Pero mapapansin mo, pabagsak ng pabagsak yan. So, pag sa spot, equal yang $1 each. Sa curve naman, pag nasa dulo niyan, maybe 0.2 cents na lang nakukuha mo or $0.2, $0.3 ang nakukuha mong fees. Mas mababa. Mas konti yung pera mo na nakalagay doon dito sa medyo dulo. So, pag umabot sa yung price ng Mudeng to 0.0036, paliit yung nakukuha mong fees, no? Ang binabayarang fees sa'yo. Pero kung nandito lang yung range ng Mudeng at di siya gumagalaw, nandyan lang parate, yun yung jackpot ka. Kasi doon na doon yung concentrated yung pera mo eh. So, mas malaki na kukuha mong fees. Next naman is yung bid and ask. So, mapapansin mo, check mo lang yung graph, no? Para may gist ka na kung anong nakikita mo or magkano nakukuha mong fees. So, for bid and ask, preferably, itong pipiliin mo kung gusto mo ng, kung very volatile yung isang coin. So, pag medyo magalaw yung coin, mapapansin mo, mas makaka-capture mo yung fees pag lumalayo yung coin. Diba? Ayun o, lumalayo. So, mas nakaka-capture mo yung fees. So, pag umabot ng 0.001, pag lumalayo yung price ng token, mas malaki nakuha mong fees. Pag nasa gitna, bumabalik siya sa gitna, mas maliit yung nakukuha mong fees. Now, for sure may meron kayong tanong. What if, no? What if na lumipat or na out of range, no? Kunwari, ang Mudeng coins napunta sa, ang price ng Mudeng napunta sa 0.005, no? Nasa out of range na yan. So, ang mangyayari, hindi ka na mag-earn ng fees. First of all, hindi ka na mag-earn ng fees kasi nasa out of range ka na eh. And ang mangyayari, di ba, pag naglalagay tayo ng tokens dito, equal lagi. Katulad ng sinabi ko kanina. So, 1 sol, and sabihin natin, ang 1 sol is equals to $100, no? So, meron ka rin $100 worth of Mudeng. But, kunwari, lumalayo yung price, kung ano yung disadvantageous na coin, yun ang mas marami mong makukuha. So, for example, ang price ng Mudeng bumagsak, no? As in talagang nag-tank. So, pag magka-cash out ka or pag gusto mo na i-pull out yung liquidity mo, wala ka na masyadong makukuhang sol. Kasi lahat yan mapupunta sa Mudeng. Lahat ng pera mo ay mapupunta sa Mudeng. Kasi nasa pinaka-leftmost na yung price eh. Pag nasa pinaka-rightmost naman, yan no, pag lumampas siya, out of range, umakyat yung price ng token, ang marami mong, ang makukuha mo pag pinulat mo yung liquidity is puro sol naman. Okay? Isipin mo na lagi, kung ano yung sol, yung value ng sol at ang value ng Mudeng, kung alin dyan yung nagtatank, yung bumabagsak na presyo, yun yung disadvantage sa'yo dito kasi sa LPC. Kung ano yung bumabagsak na token, yun ang mas marami mong makukuha ng token pag pinulat mo liquidity mo. I hope na gets yun ng maayos yun, no? Kung ano yung pinakalugi na price doon sa dalawang token na nilagay mo sa pair, yun ang pinakamarami mong makukuha pa nag-pull out ka ng liquidity. Yun ang medyo disadvantageous sa liquidity, no? But, again, lahat naman ng bagay dito sa crypto may advantages and may disadvantages. I think ang pinaka-best strategy dito sa pools is alam mo kung kailan ka magpo-pull out, alam mo kung kailan ka papasok.
Okay? Alam mo kailan anong strategy ang gagawin mo. No, lahat yan combination of strategies para ma-maximize mo mga ganitong klaseng fees. Now, basically, yung in-explain kong LPs, ma-apply mo rin naman yan sa dynamic pools, pool suite farms, LST, no? So, here sa dynamic pools, ito yung mga wala nang mga ganung klaseng strategy. Basta maglagay ka lang ng SOL, maglagay ka ng MSOL, yung dalawang token, and ikaw na wala ka nang gagalawin, no? So regardless man, pinakatumaas yan, bumagsak yan, wala ka nang kailangang isipin. Pero nandiyan pa rin yung tinatawag nating impermanent loss, and yung sinabi ko nung kanina, kung yung pinaka nawala ng value or na biglang bumagsak na value na token, yun yung makukuha mong token pa nag-pull out ka ng liquidity. But mapapansin mo, medyo maliit-liit lang ang mga fees na nakukuha dito, no? So, depende yan. Ito, syempre, mas safer compared sa, syempre, sa mga meme coins, no? Mas safe itong mga ganitong klaseng pools. Pool suite farms, basically, honestly, seems like same lang ang dynamic pools and pool suite farms, no? Siguro, mapapansin mo lang dito, mas makikita mo ilan APRs, APYs na makukuha mo dito. Ayan, makikita mo, 15%. Pero this is 365 days na, annual na. Unlike dito sa DLMM, this is 24 hours, no? Medyo malaki-laki ang difference. LSTs, ito naman liquid stake tokens. So mapapansin, puro sol makikita mo dito, mababasa mo dito. Pero meron tayong, may kumakabit na isang letter, no? MSOL, BSOL, GTOSOL, ito yung mga liquid stake tokens. That's another topic, no? Pero itong mga LST pools, this is more of one of the safest pools na, in my opinion, one of the safest. Kasi, ang risk mo dito is depegging, no? That's, again, another topic na sa iba natin didiscuss, no? Pero this is all the same. Sol parehas to. Sol, MSOL, parehas lang yan, no? So, kung anong price ng SOL, ideally, dapat parehas din yung price ng SOL. Or at least, balance yung dalawa. Hindi pwedeng gumaganon yung price ng SOL and MSOL. Kailangan balance lang sila lagi. Kung umaakit yung SOL price, dapat umaakit din yung MSOL price. Ganun lang sila parati. Hindi pwedeng gumanon. Kasi pag gumaganon yan, nag-i-introduce ka ng impermanent loss and something's wrong, no? Let's just say na ganun na lang. Something's wrong if gumanon yung price ng mga LST pools. Other than sa Meteora, makikita mo din yung portfolio mo para matrack mo yung lahat ng mga pools na nilalagay mo dito. Meme coin mint. So, pwede ka din gumawa ng sarili mong sarili mong meme token dito sa Meteora. So, very beginner friendly na pag gusto mong gumawa ng sariling token. Meron din tayong tinatawag na vaults. So, if familiar kayo sa pag-stake, meron din dito. If nag-stake ka ng USDC, mag-earn ka ng 5.72% APY. So, familiar naman siguro tong vault na to kung nag-stake ka sa mga centralized exchanges. Same lang naman, no? Same lang. Farms, ganun din yon. So, it's all the same. I think ang pinaka kilala ang Meteora is yung DLMM. Okay? Kasi di mo yan basta-basta makikita sa mga ibang projects or protocols eh. So, yun lang. I hope nakatulong tong video. If meron pa kayong questions, this is my last educational video about Solana DeFi. But if ever meron pa kayong mga ina-interact na DeFi or gusto mong i-interact at di mo alam kung paano mag-start, just leave a comment down below and i-explore ko yung protocol na yun para sa'yo. And if malaki yung demand, then I'll make a video about it, no? So, if nakatulong tong video, subscribe, like, share this video. Yun lang. Bye-bye.